expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hindi mahalaga kung anong iyong ginagawa. Ang mas mahalaga ay bakit mo ito ginagawa. Kahit na mabuti at maganda ang iyong mga ginagawa, kung ginagawa mo naman ito sa maling dahilan, magiging pangit, magiging masama ang bunga ng iyong ginagawa. Kapag ikaw ay nagtatrabaho na walang pagmamahal, walang saya ang iyong buhay, nagiging napakabigat ng iyong nararamdaman. At maaaring masasaktan ka at makakasakit ka sa iba. Kaya nga maririnig natin sa ating ebanghelyo, ang pinakamahalagang kautusan ay magmahal sa Diyos ng buong isip, puso, lakas at kaluluwa. Aminin natin ang napakaraming beses na kung saan nagtrabaho tayo para lang kumita, nagpagod tayo para lang makilala, tayo nagsakripisyo dahil meron tayong gustong makuha. Sa mga pagkakataon na kung saan di tayo tunay na nakapagmahal kamukha ng Diyos, pagsisihan natin ito. Sa mga pagkakataon naging makasarili tayo at wala tayong ibang inisip kundi ang ating sariling kagustuhan, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanan, niluluhog namin iyong pawihin ang tanang makakapinsala sa amin. At sa iyo nawang panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos.
Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kalwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na, kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay, nakasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao. Pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos, na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro mo, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, puon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan niyang banal. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Alleluia, 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 Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, isa sa mga iskriba ang lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, itong pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng iskriba. Totoong sinabi nyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya.
Ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At ang umibig sa kapwa, gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa sa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Kung mahal mong isang tao, ano ang gagawin mo? Yung gusto niya o yung gusto mo? If you truly love a person, what will you do? What they want or what you want? Halimbawa, gusto ng misis mo, mag-grocery kayo. Kaya lang tumawag yung mga kabarkada mo. Lalabas daw kayo, magiinuman kayo. Ano ang gagawin mo? Sasamahan mo siya o pupuntahan mo yung mga kaibigan mo? Ano po? Kung may girlfriend ka, gusto niya kumain kayo sa Jollibee. Pero ikaw, nagke-crave ka naman ng McDo. Anong pipiliin mo? Saan kayo pupunta? Sa Jollibee o sa McDo? Yung anak mo, gusto niya mag-architecture. Kaya lang ikaw, gusto mo mag-nurse siya. Dahil sa tingin mo, mas kikita siya sa pagiging nurse. Pwede siya makapag-abroad. Anong pipiliin mong kurso para sa anak mo? Architecture o nursing? Maaaring meron pong iba ang sagot nila. Father, dapat mag-compromise. Dapat pareho, bigayan. Gagawin ko yung gusto niya, pero dapat, minsan naman, gawin din niya yung gusto ko. Pipiliin ko yung gusto niya, pero dapat naman piliin din niya yung gusto ko. Alam niyo po, immature ang pag-ibig kapag palagi mong iniisip, ano ang gusto niya, ano ang gusto ko. Pero mature na at banal na ang iyong pag-ibig kapag tinatanong mo, ano bang makakabuti sa kanya at para sa akin. Remember that. The more important question is, what is better? What will make us more holy and good? Kaya nga po, merong mga ibang magulang, kahit na ayaw nila, hinahayaan nilang mag-abroad yung kanilang mga anak. Pinapayagan nila kasi alam nila, yun yung makakabuti sa kinabukasan nila. Merong mga ibang asawa gustong bumili ng bagong cellphone, pero pinagpapaliban kasi inuuna nila yung tuition fee ng anak nila. Meron po mga pare, gusto magpahinga, pero bumabangon sila araw-araw, madaling araw, para magmisa, para maglingkod. Ang tanong bakit? Dahil ang tunay na pag-ibig, marunong magsakripisyo. Amen? Ang tunay na umiibig, hindi laging my will be done. Ang tunay na umiibig ang sinasabi, your will be done. Kakapatid, ito po ang diwa ng ating ebanghelyo ngayon. Isa sa mga iskriba lumapit kay Jesus, nagtanong, ano bang pinakadakilang utos? At ano pong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Pansinin niyo po, hindi po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sundan mo ang nararamdaman mo. Hindi rin niya sinabi na, unahin mo ang gusto mo. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ibigin mo. At ang pag-ibig, hindi lang damdamin yan. Ang pag-ibig ay pagpili. Ang pag-ibig ay desisyon. Ang pagmamahal ay pagsunod. Remember, love is an orientation. Love is a direction. And love demands action. Hindi pwedeng nagmamahal ka at wala kang gawin. Pag nagmamahal ka at wala kang ginagawa sa iyong pagmamahal, budol ka. Nanloloko ka lang. Fake ka, plastic ka. Di po ba? Meron pong isang napakagandang kasabihan. It says, love is not getting what you want,
But love is wanting what is good for the one that you love. Kapag nagmamahal ka, ginugusto mo kung ano yung nakakabuti para sa iyong minamahal. Pag nagmamahal ka dahil gusto mo lang makuha yung gusto mo, kapatid, hindi po pagmamahal yan. Nagiging abusado ka na. Minsan, akala natin, mahal natin ang Diyos. Pero ang gusto lang natin palagi, yung kanyang biyaya. Di po ba? Gusto natin ng magandang trabaho, gusto natin na gumaling sa ating mga sakit, gusto natin ng promotion, gusto natin ng pera, ng kayamanan. Pero kapag hindi binigay ng Diyos ang gusto mo, di ba nagtatampo tayo? Nagrereklamo tayo, tumitigil tayo sa pagdarasal, sa pagsisimba. Ibig sabihin, hindi naman Diyos ang mahal natin. Ang mahal talaga natin ay yung gusto nating makuha sa Diyos. Do you really love God? Or do you only love God because you receive blessings from God? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Baka mahal mo lang ang Diyos dahil nakikinabang ka sa Kanya. Kung hindi ka na nakikinabang sa Diyos, mamahalin mo pa rin ba siya? Magandang tanong din yan sa ating mga relasyon. Mahal mo ba talaga ang asawa mo? O mahal mo siya kasi sweet siya, hindi kanya inaaway, binibigyan kanya ng pera, tahimik lang siya, sunod-sunuran lang siya sa'yo? O mahal mong asawa mo kasi napapabuti kanya at napapabuti mo siya? Na kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos nangyayari kapag hindi mo maintindihan ang kanyang plano, pero nagtitiwala ka pa rin sa kanya. Kapag mas gusto mong sundin ang iyong kalooban at hindi ang kanyang kalooban, hindi mo mahal ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos nag-uumpisa sa pagsunod sa kanyang kalooban, kahit na iba ang iyong kalooban. At ganito po ang ginawa ni Jesus, hindi ba? Sa hardin ng Getsemani, ayaw niyang maghirap, ayaw niyang mamatay sa krus, ayaw niyang uminom sa kalis ng pagdurusa. Pero ano pong sinunod ng ating Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang dasal? Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Pero, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Not my will, but your will be done. At yan pong pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Hindi ang paggawa ng gusto mo, kundi ang paggawa sa kagustuhan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya siguro magandang tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Kapag ba nagdarasal ka, ang lagi mo bang sinasabi ay, Lord, gawin mo naman itong gusto ko. Di ba mas maganda? Palitan mo ang iyong panalangin, sabihin mo, Lord, tulungan mo kung gawin ko ang gusto mo. Sapagkat ang sukatan ng pagmamahal sa Diyos ay hindi naman po tungkol sa kung gaano karami yung iyong panalangin. Hindi mo masusukat ang pagmamahal mo sa Diyos sa kung gaano karami ang mga misa na dinadaluhan mo. Hindi nakikita ang pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagme-memorize mo ng mga Bible verse. Kung hindi nasusukat ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kagustuhan. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsasabing, Panginoon, gawin mo ang gusto ko. Ang tunay na pag-ibig, ito ang kanyang wika, ito ang kanyang sinasabi, Panginoon, turuan mo akong mahalin ang gusto mo. At yan po ang pagmamahal na nagdadala sa tao, hindi lang sa kabanalan, kundi sa kaligayahan. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang prinsipe. Kaya lang ang problema, nakagawa po siya ng kasalanan at hinatulan po siya ng kamatayan. Buti na lang po yung reyna, maawain. Binigyan po siya ng isang pagkakataon, isang chance. At sabi po ng reyna, siya po'y makakaligtas dito sa parusa ng kamatayan kung sasagutin po niya ang tanong na ito. Ano po yung tanong? Ano ba ang pinakagusto ng mga babae? What do women want? Naglakbay daw po sa malayong lugar.
Pero iba-iba po yung sagot ng mga tao. Sa wakas, isang araw, may nakilala po ang prinsipe, isang matandang babae, pangit, kuba, mukha pong mangkukulam. At sabi po ng matanda sa kanya, alam kong sagot dyan sa tanong mo, pero may kapalit ang aking sagot. Pumayag naman po itong prinsipe. Binigay po ng matanda yung sagot sa kanya. Ang pinakagusto, hinahanap ng mga babae ay ito. Ang magkaroon sila ng kapangyarihang pumili para sa sarili nila. What do women really want? It is to have the power to choose what they want. Tuwang-tuwa po ang prinsipe, bumalik po siya sa reyna. At natuwa po ang reyna sa sagot niya, tama po. At naligtas po ang prinsipe. Kaya lang, dumating po yung matandang babae, sinisingil siya. At ito po ang kapalit. Kailangan daw pakasalan siya ng prinsipe. Nabigla po itong prinsipe. Nalungkot siya. Bakit? Pagkapangit-pangit po nitong babae. Matanda na siya, nakakahiya. Ano sasabihin ng ibang tao? Pero dahil nangako siya, tinupad po niya yung kanyang salita. Pagkatapos po ng kasal, nandun po sila sa kwarto sa silid. Biglang nagbago po yung itsura ng babae. Naging siyang isang napakagandang prinsesa. At sabi po nitong prinsesa, may pagpipilian ka. Anong gusto mo? Yung maganda ako kapag gabi, pero pangit ako tuwing araw? O maganda ako tuwing araw, pangit ako paggabi? What do you want? That I will be beautiful during nighttime but ugly during the daytime? Or will I be ugly during the daytime and beautiful during the nighttime? Nalito po itong prinsipe. Ano pong pipiliin niya? May mawawala. Kaya sa wakas, nag-isip po ng mabuti itong prinsipe. Pero sa wakas, ito po yung sagot niya. Ikaw ang pumili. Nasa iyo ang desisyon. Ikaw ang bahala. Ngumiti po itong babae. At alam niyo po kung anong sabi niya, dahil ginagalang mo ako at dahil binigay mo sa akin ang karapatang pumili, mawawala ang sumpa. Araw-gabi, palagi akong magiging maganda. Mga kapatid, ang sumpa, hindi po nabasag dahil sa mahika. Nabasag ang sumpa dahil natutunan ng lalaki kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi niya naisip, ano yung gusto ko? Kung hindi, inisip niya, ano ba ang gusto ng aking minamahal? Kaya nga, kung mahal mo ang Diyos, hindi mo lang dapat palaging tinatanong, Lord, ano ba ang gusto ko? Kung hindi, dapat ang iyong panalangin, Lord, ano ang gusto mo? Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag ang sentro ng buhay mo, hindi na ako, kung hindi siya, ikaw. Minsan, ang pinakamalaking himala sa pag-ibig ay hindi yung pagbabago ng iyong minamahal. Alam ko po, marami sa inyo, pinagdadasal yan, Father, sana tumino na yung aking asawa. Father, sana magbago ng isip yung aking anak. Marami po sa ating ganyan, no? Pilit binabago yung tao. Pero alam niyo, pinakamagandang pagbabago, yung puso mo. Imbis na palagi sinasabi mo, ako. Sinaktan mo ako, itong ginawa mo sa akin. Pero ang pinakamagandang pagbabago ay yung nasasabi mo, ikaw, paano ka bubuti? Paano kita matutulungan? Paano kita mailalapit sa Diyos? Para maging mas banal ka, para maging mas kamukha ka ng Panginoon. Kapatid, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo lang gagawin kung anong gusto niya. Matuto ka sana magtanong, ano ang makakapagpabuti para sa Kanya? At kung mahal mo ang Diyos, darating ang panahon, hindi mo lang dapat sabihin, Lord, itong gusto ko. Kung mahal mo ang Diyos, dapat pagdasal mo, Lord, tulungan mo ako na magawa ko ang iyong kagustuhan. Sapagkat ang sukatan ng pagmamahal natin sa Diyos ay hindi po kung gaano karami ang alam nating dasal. Ang sukatan ng ating pagmamahal sa Diyos ay nakikita kung handa ba tayong sumunod sa Kanyang kagustuhan. Kaya ngayon pong araw, tanungin natin ang ating mga sarili. Mahal ko ba talaga ang Diyos?
Dahil kung mahal mo ang Diyos, ang iyong dapat itatanong ay, Panginoon, anong gusto mo? At kapag ginawa mo ang kagustuhan ng Diyos, makikita mo, magbabagong iyong buhay. Mapupuno ito ng tuwa, ng galak, ng kapayapaan. At ikaw ay magiging kawangis kamukha niya, magiging banal. At yan ang magiging daan mo para magbuhay ka sa buhay walang hanggan, sa kanyang kaharian, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Halay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas sa pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandang loob mo sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming mahihayag
kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't anghel, kung wala akong pag-ibig, anong sesay ng aking tinig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili, kung walang pag-ibig, anong kabutihan nito sa akin? Ay pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nanananghili, nagmamakulit, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalina, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatiling tapat kailan pa man. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritong kaming pinapakinabangan mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay ang aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May masama po ba kapag hinihiling mo, gusto mo na magbago ang iyong minamahal? Wala pong masama doon. Ang masama lamang ay yung nagmamadali tayong magbago ang ating minamahal. Kamuka, gusto mo yung higad, yung uod, gustong maging butterfly agad. Nandun sa kukun, sinira mo yung kukun. Hindi pa panahon. Kaya ano nangyari? Namatay yung higad. Di po ba? Nagmamadali ka na agad maluto yung pagkain. Ano nangyari? Nasunog o undercook. Wala namang masama dun sa kagustuhan mong maging mabuti yung minamahal mo. Ang tanong, yan bang kagustuhan ng Diyos? Gusto rin naman ng Diyos eh. Pero dun sa tamang panahon. Di po ba? Kung yung gusto mo palagi ang nasusundan, may panganib dyan. Baka makasakit ka. Amen? Masama rin ba na gusto mong maging masaya ka? Gawin mo yung gusto mo. Hindi masama. Pero ang mali ay kapag ginagawa mo lang palagi yung gusto mo at hindi mo
pinakikinggan, sinusundan yung kagustuhan na nagmamahal sa'yo, you're isolating yourself. Tatanda kang mag-isa. Tatanda kang wala kang kasama. Anong pagmamahal? Hindi lang yung ginagawa mo, yung gusto niya, gusto mo, ang tunay na pagmamahalay, ninanais mo yung makakabuti para sa minamahal mo at makakabuti para sa iyo. Remember that love is not a feeling. It is an orientation. It is a direction. Saan papunta ang iyong buhay? Doon sa makakabuti sa inyong dalawa. Pag nagmahal ka, may kalakip yan na kilos. Anong kilos? Yung nagpapabuti at nagpapabanal ng ating mga puso at kaluluwa. At sinong nakakaalam ng makakabuti sa atin? Tanging Diyos na. Do not be so full of yourself. Huwag kang mayabang. Iisip mo kasi, alam kong tama. Again, kapatid, that's pride talking. Father, itong tama. Alam ko, nakakabuti sa kanya. Talaga. Yan sa limitadong isip na binigay ng Diyos sa'yo? Alam mo ang lahat? Wow. Bakit hindi mo papalitan ng Diyos? Di po ba? Isa lang, tanging nakakaalam na nakakabuti sa atin. Tanging Diyos lang. Kaya nga, ang pinakamagandang dasal ay, Panginoon, ano bang kagustuhan mo? Sundin ang kalooban mo. Yan ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. At pag ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, mas pagpapalain ka pa, magiging mas malaya kayo, magiging mas payapa ang buhay niyo. So, every day, please, ask that question. Lord, what is your will? And ask for the grace, Lord, give me the grace to follow your will, not only my will. Ikita mo, mas gaganda, magbabago ang buhay niyo kung ang kalooban ng Diyos siyang susundan niyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise and